Pero hatawin nga muna natin ang mga reports sa ano ang latest sa Malacanang. Ano ang schedule ng Pangulong Marcos na Miss-Let? Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. binuhay. Ano ang binuhay? Binuhay ang Regional Development Council. Ano ba itong Regional Development Council? Taga natin din naririnig ito, ha? Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss-Let. Lakay, palalakasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang socio-economic development sa lahat ng rehiyon sa bansa. Kaya naman muli nitong binuhay ang Regional Development Council na magsisilbing pinakamataas na tagaplano at tagapayo ng pamahalaan sa pagplano ng kaunlaran sa bawat rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order No. 82, bubuin ang RDC ng lahat ng gobernador, city at municipal mayors, lahat ng provincial chapter president ng League of Municipalities. Kasama rin ang regional heads ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinatawan ng private sector na pipiliin ng RDC at maaari rin silang magtalaga ng special member. Kabilang naman sa magiging function ng RDC ang pagpaplano, pagpapatupad at pagsusuri ng mga programa at plano para sa pag-unlad ng isang rehiyon. Sila rin ang magtataguyod at mangangasiwa sa pagpasok ng mga private investment sa isang rehiyon. Ang Pangulo ang magtatalaga ng chairperson at co-chairperson sa bawat RDC. Gayunpaman, kung ang magiging chairperson ay mula sa government sector, dapat ang co-chairperson ay manggagaling sa pribadong sektor at vice versa. Pinapayagan namang magsumite ang RDC ng listahan ng mga nominado para sa konsiderasyon ng Pangulo. Lakay? Maganda yan, Miss-Let. Kaya lang dapat merong tututok dyan. Katulad ng mga flagship project na administrasyon. Abay, ang bagal-bagal. Ayan, dapat may periodic assessment update kung ano na nangyari sa mga project na ganyan. Aminado naman sila doon na talagang aabuti ng ilang taon ang mga proyekto. Pero maganda nga ito na matutukan yung bawat rehiyon para walang napag-iiwanan Lakay. Dito lang sa Metro Manila, kadami-dami mga flagship project ng presidente. Kaya lang, ang bagal-bagal kumilos. Kaya mga stakeholders, kaya tuloy yung isang kaibigan kong undersecretary, mukhang nag-file na ng kanyang irrevocable resignation. Dahil super bagal-bagal ang kanyang bossing. Kaya tuloy yung mga hapon na mga stakeholders diyan nabubisit na yata. Ayan, parang parang nang gusto nang bumalik, parang nawawala na ng gana. Siguro yung Lakay, alam natin na dyan nagiging successful yung ating mga project. Katuwag natin. Banggitin natin JICA. Ayan, JICA. Binanggit mo na rin lang. Ikaw nagbigay ng tip. Di sabihin natin subway. Ayan. Alam yung subway, mabigyan. Alam niyo ba kung hanggang saan pa nakakarating yan? Ayan, hindi pa yata nakakarating. Hindi na yata umalis dyan sa Valenzuela hanggang Quezon City. Ha? Ayan. Samantalang flagship project ng president, siguro dapat kung may problema dyan sa mag-report sa presidente at nang sa gawin yung mga problema sa right of way, huwag masyadong matatakutin. Government project ito. Dapat inaapura. Ayan, masimulan man lang sana bago matapos ang term ng Presidente Marcos. Oo, ito yung target Lakay. So, abangan natin kung mangyayari. Actually, aminado rin naman sila Lakay nung pagkatapos nung meeting sa cabinet meeting. Yan yung pinatututukan yung problema sa right of way dahil yan talaga yung nagpapatagal ng proyekto. Pwede na mga kausapin ng presidente ang mga digads of Padre Faure para mabilis ma-resolve yung mga ganyan para hindi maabala itong mga napaka-importanteng proyekto ng gobyerno. Ayan. So, political will ang kailangan dyan. Anyway, sige. So, pa-schedule ng presidente, Miss-Let? Private meetings. Private meeting. Okay. Abangan natin mamaya kung sino ang mga ka-meeting ng presidente. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay. Damdamin Bayan.